Hello guys, it's me again. Today ang pag-uusapan natin is all about air conditioning control ng Strada and Montero. Unahin natin yung Strada. Yung Strada ko is GLS 2023. I bought it last January. And yun namang Montero ko is Gen 3 na 2017 model. Mamaya yun ay ipapakita kong aircon operation, but right now ang una ko ipapakita is yung sa Strada natin. Alright, let's get it on. Okay, ayan guys, start muna natin yung sasakyan natin. Hindi pa tayo naka-aircon right now. Sarado natin lahat ng ating mga bintana. There, and then punta na tayo sa basic operation ng sasakyan natin. Alright, basic operation ng aircon natin. Usually tina-turn on natin to auto, right? So ang auto natin pwede natin ilagay sa kahit anong desired temperature. Kung mapapansin nyo, tumataas yung blower, yung hangin, meaning ang ginagawa kasi niya is nagtitake siya ng as much wind na makukuha niya from the inside temperature para palamigin niya, para mag-compensate siya sa ganitong temperature, sa desired temperature. So pagka hindi pa niya nakukuha yan and then malayo pa siya, yung fan ganyan pa kalakas, maya ano yan, dahan-dahan na ihina yan, kumbaga mag-stabilize. Pero right now, since nasa tapat tayo ng init and then kakastart lang natin ang sasakyan, mainit pa, bale yung hangin dito sa loob ng sasakyan. Ang ginagawa niya, nagbo-blow siya ng hangin and then kumukuha din siya ng hangin, nire-recirculate niya hanggang makompensate niya kung ano yung desired na temperature natin. Okay, so kung mas mababa pa yung settings natin dyan na desired settings, mas tatagal yung ganitong auto mode nya. Okay guys, and then pagka na-reach nya na yung temperature na yun, and to avoid misting of our windshield, in this case umaga naman, hindi naman gabi, and then hindi naman siya masyadong malamig dito sa Baguio, hindi magfa-fog yan. Pero since ang default settings nito is para matanggal niya yung mist pagka nakuha niya na yung desired temperature, kung mapapansin nyo to, ewan ko, napapansin nyo, biglang magdi-disable yan, mawawala yung ilaw. Ibig sabihin, hindi na nagsisirculate yung hangin sa loob kasi ito yung airflow control. Right now, kung makikita nyo, parang nag-U-turn. Ibig sabihin, tapos nakailaw, ibig sabihin nagsisirculate yung hangin within our Strada. Yan, nagsisirculate yung hangin. Pero, since default settings nito, factory settings ng aircon natin, is pag nakuha niya na yung tamang temperature na sinet natin, na sense ng sensor sa loob ng sasakyan, ang mangyayari, papatayin niya to. Yun lang, pag pinatay niya to, yun nga, ang feature niya is pag pinatay niya to, para hindi mag-fog up yung mga salamin sa loob. Ang problema, pagka pinatay niya to, yung airflow control na to, pagka naka-disable, ibig sabihin niyan, ang hinihigop niyan ngayon, yung hangin na nasa labas. Ang problema, pag mabaho yung nadaanan mo, or contaminated, like maraming sasakyan, mausok, pati yung usok, malalanghap mo kasi papasok na sa sasakyan natin kasi yung vent nito binuksan niya sa loob from the outside, no? So hinihigop niya. So to eliminate that, we can set the settings, the factory settings of this one para i-disable yung feature na yon. To disable that, all you need to do is press this. Pagka pinrest nyo to ng matagal, in 10 seconds, magkakaroon to ng, may maririnig kayong tatlong beep, meaning disabled na yung feature na yon. And then, sa susunod na mag-aircon tayo, Tapos inoto natin, hindi na mamamatay ito. That's the
good thing naman para sa akin, ha, kasi minsan di ko nababantayan, pinapatay na niya and right now this is also my first time to disable this feature dun sa auto mode. Pag naka auto mode, guys, yun lang. Okay, try nating i-disable right now. Pindutin natin in 10 seconds, press natin. Dapat daw may magbibip dyan. Yan na. Okay, tapos pindutin na ulit natin yan. Alright, so sa susunod nyan, pagka nag-automatic na tayo, narinig nyo guys, no? Yung beep, tatatat, mabilis na tatlo. Tapos nag-flash ito ng tatlo, meaning disabled na yung feature na yon, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung i-enable back natin, press ulit natin ng 10 seconds. Dapat dalawang beep lang, pero tatlong flashes pa rin. Tatlong flashes yon. Ibig sabihin, enable natin or naka-enable ulit back yung feature na yon. But for me, I would like to disable it kasi pagka inoto ko to, tapos nagda-drive ako, hindi ko nababantayan, naka-disable na. After some time, disable na tong airflow natin na to. Nalalanghap ko na yung nasa loob, which is doon ako naiirita. So, i-disable na lang natin yung feature na yon. Tatlong beep, maririnig nyo dyan. Yun. Okay, tapos yan na. Hindi na yan mag-ano. Hindi na to magdi-disable pagka na-reach nya na yung tamang temperature. Okay? So yan. Yan na yung pinakaunang ano natin, tutorial, how to do that. Okay. And then, let's go back to basic. Kilalanin natin lahat ng controls natin dito sa Strada natin in terms of air conditioning. So, ito, this is our temperature control. Pwede nating ibaba para mas malamig ang temperature pag pinapress natin yan. Or, itaas para gusto nyo mas mainit na temperature. Yan. Taas, baba. What is the minimum? Pinakamababa is 18. Pinakamataas na pinakamainit na temperature na kaya niyang i-reach is, makikita natin, yan, 18 to 32. Okay, so right now ibaba natin sa desired temperature natin, room temperature 23, pwede na yan. Yan, so this is our temperature function. Dito naman is our air fan speed. Yan, kung makikita nyo, pagka pinapress nyo to, tumataas yung speed ng ano natin, ng fan natin. Ayan. Ayan yung leveling. Pinindot natin. Ayan, mataas. Pag pinindot mo, bumababa at minimum. Yan, minimum 1. Wala namang off yan. Kung gusto mong i-off, walang fan, i-off mo na lang. Pindutin mo na lang tong off. Pero right now, kung naka-1 yan, meron pa ring hangin, pero hindi ganun kalakas. Alright. So, yan na. And then, mode. Ano ba tong mode na to? Ang mode na to is actually saan bubuga yung air natin. Gusto nyo ba sa windshield? Gusto nyo ba sa paanan nyo? O gusto nyo ba dito sa mga to? Yan. Considered as ano yan? Front. Yung mga ano na yan, vents na yan, air vents. Okay, so ito nasa mode siya na diretso sa mukha nyo. Diretso sa atin, hindi naman sa mukha, no, pero ano lang yan, icon lang yan guys, huwag nyo masyado seryosohin yan. Pero ito sa front natin, sa harapan natin, ayan, yan yung mga yan, dyan ang airflow nyan guys. Ayan, okay, yan.
yan ang airflow. Pag gusto nyo mas malakas naman yung ano, yan, yung fan natin, mas mataas ng konti. And then, paano natin babaguhin to? Punta ulit tayo sa mode. Yan. Pag nakita niyo mode, bigla meron ng paa na arrow, meaning sa ilalim ng paanan natin, merong bumubuga na hangin dyan. Yan. Ano to? Universal naman or common naman tong mga icons na to, but of course, for newbies na ngayon lang mag-operate ng mga ganyang aircon system, at least ito, maintindihan nyo na. So yan, yun yung arrow na yan. Ibig sabihin, merong hangin sa paa nyo, meron ding hangin sa mukha nyo or sa front nyo. Yan. Then, pindutin ulit natin itong mode. Yan. Meaning, papatayin niya yung ano, yung vent dito sa harap. Ayan, nawala na ng hangin tong vent dito sa harap. Na-concentrate yung airflow dito sa paanan. Puro sa paa lang yan, guys. Kung sakaling naiirita kayo na may bubuga sa mukha nyo, o di ilagay nyo dyan sa settings na yan, puro sa paa nyo lang yan, nakabuga. Okay, yun lang, ang lamig. Ang lamig sa paa. Okay? So, yan. Right. And maganda rin to pagka nasa malamig kang lugar like dito sa Baguio, gusto mo mainit yung paanan mo. Siyempre, tataas mo yung temperature to 27 or 26 para heater bale ang nangyayari, hindi aircon. Mainit na hangin ang bumubuga sa paa nyo. And mas masarap magmaneho, hindi malamig sa paa. Okay? So again, pinutin ulit natin yung mode. Ayan. Ano naman yan? Yan. Ano yan? Ibig sabihin, ang airflow is dalawa. Meron sa paanan nyo, meron sa windshield nyo. Yung tataka ka, saan lumalabas yan? Dito yan. 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 Isa dito, yan. Sa windshield yan. And doon. Sa ibang sasakyan, may grill pa yan dito. Yan, no? Sa atin, no? Meron tayong grill. Kung nakikita nyo. May vent dyan. Yan. Diyan naman ngayon, lumulusot yung hangin papunta sa windshield. Maganda yan sa settings na yan pagka nagfa-fog yung ano natin, yung windshield at wala na tayong makita sa fog, i-on nyo lang yan, i-set nyo sa mode kasi itong mode na to rotational lang naman yan, dadaanan nyo lagi yan. Yan, pwede. Balik ulit tayo doon. Then, pag-press mo ulit sa paa. Ayan. Then, ulit sa windshield. Ayan. And then, ano ba to? Ito yung demist. Demisting. Mist, kumbaga. Sabi nila defogger. Pero demist, ang common is defogger. Ganun din sa windshield naman. Pagka sobrang galing kayo sa parking and then sobrang fog nung sasakyan nyo, pwede nyo itong pindutin. Yan. Napansin nyo, nawala yung recirculation, di ba? Ibig sabihin, kumuha yung sasakyan natin ng hangin from the outside, blowing it to the windshield. Bakit niya ginagawa yun? Kasi ang ginagawa niya is kasi ang fog, pagka nag-mist ang sasakyan nyo, meaning malamig yung temperature sa labas, tapos sa loob ng sasakyan nyo medyo mainit, kaya nagfa-fog yung windshield natin. So para mag-compensate, ang gagawin ng sasakyan natin is papantayin niya yung temperature ng outside temperature dun sa loob ng sasakyan nyo sa inside temperature, para maging pareho yung temperature dun sa windshield, mawawala yung fog. Kasi yun na nagkukos ng fog eh, yung difference ng temperature, outside temperature sa inside temperature ng sasakyan natin. Gagawin niya, hanggat maaari, gagawin niyang pareho yung temperature nun. To do that, papaguhin niya yung ventilation. Ang ventilation, kukuha siya ng hangin from the outside, kung ano yung temperature from the outside, ibubugan niya ngayon dyan sa ano, sa ano natin, sa windshield, sa loob ng windshield, doon sa mga grill sinabi ko. Yan, dito, dyan.
para mawala yung fog. Demist ang tawag yan, demisting switch. Okay, ayun o, makita nyo, nawala yung flow ng aircon sa paa kasi nga ito ang pinindot natin. Yan, ngayon ang ano niya, operation niya sa windshield. Okay, ngayon kung gusto natin bumalik sa aircon, ayaw na natin, okay na, nawala na yung fog, pindutin nyo lang yung auto, okay lang yan. Or kung ayan o, bumalik o, pagka auto nyo, bumalik sa recirculation ng airflow natin. Balik ulit tayo sa demisting. Yan yung auto. Pag gamit mo ng auto, babalik na siya sa aircon. Pwede rin ito. Ayan. Or you can disable this. Disable na lang yan. Pagka pinindot nyo to, magkikick in yung auto na ano ng aircon natin. Okay so far? Ayan. And then, ano ba ito? Ito yung aircon natin, guys. Ang daming ano, kaya ako nga ginawa tong vlog na to kasi ang daming nagtatanong about aircon operation ng sasakyan nila, ng Strada and Montero. And marami silang questions about this. Kaya ito, nililinaw na natin with this video. Ito naman, kung makikita nyo, drawing yan, snowflakes or snowflake. Pagka naka-enable to, makikita nyo may ilaw dyan. Pagka naka-disable to, pindutin nyo ulit to, wala na. Ano ibig sabihin yan? Wala na yung aircon natin, naka-blower, ano tayo, naka-blower mode. Okay, kung blower mode, mag-work pa rin naman yung ano, yung airflow natin, mag-work pa rin yan, yung problema dyan. Yan. Pero wag niyong asahan na magkakaroon ng lamig kasi pinatay nga natin yung aircon natin. Kasi ito yun, yun yung aircon natin. Ngayon, pagka pinrest mo ulit to, ilaw ulit yan. O yun, umilaw. Meaning, andyan na naman yung aircon. Tapos mararamdaman nyo, pumalo yung ano, yung compressor natin sa labas. And also one way of knowing na nag-kick in yung aircon is, patay natin ito. Ayan. Nakapatay yan, guys, ha. Ayan. Ngayon, i-on natin to. Itong aircon, makikita nyo yung RPM ng sasakyan natin, guys. Tataas yan. Ayan. That's from, I think that's 800 or 650. Ngayon, i-on natin yung aircon. Yun. Kita nyo yan? Kasi nag-kick in yung aircon. Pag nag-kick in yung aircon, more drag or friction dun sa ano natin, sa or resistance dun sa compressor na naka-belt kasi yan dun sa ano natin, sa engine. And then yung engine, mararamdaman niya, oh mahirap, may aircon tayong idinagdag. Kaya itaas natin yung i-compensate natin yung RPM or yung fuel sa engine. So makikita nyo, intermittently tumataas, bumababa, tumataas, bumababa yung RPM, meaning nagsi-switch on and nagsi-switch off yung ano natin, yung aircon. So bakit nagsi-switch on and nagsi-switch off? Kasi most probably I assume na na-reach na natin yung temperature natin. So mini-maintain na lang ni aircon yung temperature. Ngayon pag naset siya na 23 degrees na, patay na natin yung aircon. Yan, pinapatay niya yung aircon. Tapos medyo uminit ulit, i-on niya ulit yung aircon. So gumaganon-ganon lang yan, guys. Ngayon pagka mas binabaan niya yung settings nito, gusto nyo, ay gusto ko 18, parang Baguio na yung feel. Or parang yellow na, or gawin nating 20. Yan, nakikita nyo, no? Tumataas din yung fan, pero pwede mo rin pababain yung fan na yan. Yan, i-compensate nyo yung temperature. Yan, habang kino-compensate nyo yung temperature, pumapalo yan. Pero kung mapapansin mo, hindi agad bababayan ng that drastic. Yan, no? Tataas niya, bababa, itataas, ibababa, itataas. So that's normal, guys, ha. Baka sabihin nyo, ay sira yung yung aircon ko. So nag-ano lang yan, nag-auto lang, guys, yung ano niya, yung aircon natin. Okay? And then sa mga mahihilig sa accessories,
Pwede kayong maglagay ng mga stuff dyan, but never. Huwag po kayong maglalagay ng accessory na matatakpan ito. So ano ba yan? Ito, sa loob niyan, nandyan yung air temperature sensor. Yan. So minomonitor yan. Ang importante yan, huwag nyong tatakpan. Pag tinakpan nyo yan, inaccurate na yung reading ng temperature sa air para mag-work properly itong aircon natin. Yan. Ito ang reference temperature niya. Diyan siya kumukuha ng hangin from this area sa loob natin. May pumapasok dito and then minomonitor niya kung ano ng temperature niya para mag-function or mag-automatic or whatever itong ating aircon properly. Okay guys? Malinaw yan ha. Maglagay na kayo ng accessory dyan. Huwag nyo lang tatakpan to guys. Baka maglagay pa kayo ng sticker dyan or what. Please don't. Kasi yan yung ano, hindi yan microphone. O hindi, dyan yung dyan pumapasok yung ibang hangin at dinidetect ni aircon. Sinasabi nung programming sa aircon na nasa tama na yung temperature. Kaya nagkakaroon tayo ng climate control, automatic climate control. Ayun. So na-set natin 20, may maintain niya ng 20. Okay? So other pointers guys. Ayan, kung makikita nyo, nakikita yung temperature na yan, 27 degrees. Okay? So yan yung outside temperature. Ngayon, pagka nainitan ka, di ba? Anything below dito, malamig yon para sa inyo. Right? Okay? So anything below 27, meaning malamig yon para sa feeling ng ating katawan. So usually, ginagawa ko dyan, nasa bagay kasi tayo kung 27 yon, sineset ko lang ng 23. Okay na yan, hindi na ganun kalamigan, hindi na ganun kainit. Yan, mas mababa. So pag nasa Manila, umabot ka ng 31, siguro less ano ka dun, less 4 degrees. Depende na siguro yan guys. Nasa inyo pa rin yan, wala namang ano yun eh. Wala namang general rule dyan. Sinasabi ko lang na minsan ito ang reference ko sa temperature ko sa aircon. Okay? So hindi to sinasuggest na yan ang susundin nyo. Walang standard at walang sinabi na sundin yan. Ang sa akin lang ginagawa ko yan is hindi ko masyadong yung parang ano, yung kumbaga parang sala sa lamig, sala sa init yung settings ng aircon natin kasi hindi natin makuha yung sweet spot. Like minsan napalamig tayo ng napakalamig naman, hindi mo alam saan ka lulugar. Minsan naiset mo ng mataas, napakainit naman, no? So ang ginagawa ko para hindi ako mahirapan sa settings, meron akong reference temperature. Yan, 27 right now yung outside temperature. Tapos ginagawa ko 23. Itong 23 nafe-feel ko malamig pa rin eh. Okay. So fuel consumption wise, okay lang din yan kasi nasa ano ka, sweet spot level ng aircon. Of course, pagka marami kayo, iba din ang temperature dito sa loob. Kailangan mo i-compensate. Kailangan mong lamigan pagka marami kayo dito. Okay? So itong blinking na yan sa camera yan guys, naka-steady lang talaga yan. Right now, naka-manual tayo kaya hindi na to naka-auto. Meaning, pwede natin siyang dalawin. Yan. Hanggang lang natin lahat. Manual. Pero pag naka-auto, yan. Pag auto, bahala na siya. Yung ano niya, yung fan niya, pwede mong i-manual habang naka-auto. Tapos magdi-disengage yung auto kasi inalaw mo na yung settings ng manual eh. Yan. Okay ba guys? O ngayon, pakita ko naman sa inyo ang Montero natin. Yan guys, ngayon nandito naman tayo sa Montero natin. Ayan. Pakita ko rin naman sa inyo yung controls ng aircon. Merong konting slight difference pero same lang din naman yung functions. And kung naging familiar kayo dun sa functions nung sa Strada, most likely maintindihan nyo itong sa Montero kasi
Parehong-pareho lang naman sila ng functions. Wala lang meron lang konting features and difference na nagkaiba, pero yun lang din yun guys. Eto na. Okay, so makikita nyo iba lang din yung kulay nung display. Yan, iba lang yung kulay ng display natin, pero same exact controls. Nandito yung temperature. So ano ba na bago? Kung napapansin nyo, parehong may temperature. Yung sa Strada natin, nandito yung fan speed, up down. Dito ang fan speed nandito, up and down, fan speed. And then same controls, mode, and hindi ko pala nasabi sa inyo guys yung defogger, no, sa likod, rear. Demist din to, demisting switch para sa likod. Mamaya i-ano natin to, explain ko sa inyo. Yan. So bakit dalawa to? Kasi eto guys, naka dual kasi itong aircon system ni Montero. This is 2017 automatic, by the way, Gen 3. So going back, dual kasi to. So si driver nako-control niya yung temperature. Medyo weird nga no. Nako-control niya yung temperature dito. Yan. Saka sa ilalim. Pagka sinet niya yung temperature dito. Si passenger, kung si Mrs. mainit na ulo, gusto nyong palamigin. So separately guys, kung makita nyo, dalawa yung temperature. Kasi pwedeng maset yung temperature dito naman sa kabilang side. So kung gusto mo Manila side tapos Baguio side, pwede. So yan. Pero nasa isang room ka lang din naman. Pero ang buga kasi nun, mas malamig, o kaya ito, ang buga nito mas mainit ng konti, or mas malamig pa, mas matindi pa yung lamig. So yan yung temperature. So ang gagawin lang natin dyan is napakadali. Since tinan nyo guys, outside temperature is 25 naman dito. Well, kaka-on ko lang hindi natin alam. Galing to sa garahe, enclosed at merong roof. Kakalabas lang, kaya siguro yung temperature niya hindi pa nag-update, nasa 25 pa. So, isa-set ko dito. Gusto ko 22. Ayan. So di ba sumunod, kasi ito master to pagka naka sync mode. Yan, pagka naka sync mode yan, master yan. Maga nasusunod siya. Siyempre, ikaw ang piloto masusunod ka dyan. Okay? Pero pagka si commander, yung co-pilot natin na buisit, gusto ko mas malamig ng konti. Diyan siya magsi-switch. Pansinin nyo, pagka-switch dyan, may lumabas na dual. Meaning, naka-dual mode na. Yan. So, weird. 22 ang lumalabas dito, doon 18. Temperature. So ganun yung dual guys. Yan. Na-reach niya na yung pinaka malamig. Kaya nag-beep na. 20. Ito niya din 23. Yan. Naka-dual. So para bumalik ulit na magkasunod sila ulit, mag-reconcile sila ng temperature, push nyo lang tong auto. Ayun. Sabi sa inyo, si master ang susunod 23, tapos nawala na yung dual na display. Yan, meaning yan, susunod na ulit yan. Kada set mo, parehong temperature, susunod na. Okay. Diba? Yan. Then, ganun pa rin. So, patayin yung aircon. Yan ang aircon, patay. So, yan ang aircon, buhay. Yan, nag-auto. Same thing, recirculation. Pindutin yung recirculation. Dapat nakailaw yan. So, i-disable natin yung feature na magdi-disable siya upon reaching the desired temperature. 3 beeps yan after 10 seconds. Pindutin lang natin. Yan. Yun. Disable na yung feature na yun guys. Yan. Hindi na mamatay yan pagka inoto nyo. Ayan.
Okay, ganun pa rin naman yung airflow control sa mode. Yan, sa mukha nyo. Yan. 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 So yung airflow, kahit magkaiba ng temperature, hindi naman mababago yung airflow. You're asking too much na. Kumbaga, kung ito 18 degrees tapos ito 22, natin 20. Ayan. Yung mode, ganun pa rin naman. So pagka ang mode natin with paa, driver and passenger, pareho lang din. Walang pinagbago yan. Okay guys, para malinaw. Hindi siya isolated yung airflow control. Ang isolated lang is ang dual sa kanya is the temperature lang na lumalabas na hangin sa right side. Okay? Sa driver side, 22. Siyempre, auto mo ulit. Balik ulit yan sa lahat. Mawala yung auto. Yan na. And then yung mode. Baguhin natin mode. Sa mukha natin. Yan. Then, fan control. Fan control. Makita nyo. Babago. Yan. Again, ang ating reference na temperature kung saan kumukuha is nandito. Yan, yung grill na yan. So make sure hindi nyo tatakpan ng accessory yan. At maganda ang flow ng hangin dyan para mag-work ng husto yung sensors nito para tama yung temperature na dinidetect niya. Okay, since nag-auto na meron siyang climate control. Ayan. Alright, so ito na-discuss ko na. Ito, ano ito? Pag pinindot mo to, ano pa mangyayari? So pindutin natin. So pag pinindot natin yan, yung aircon natin tumatakbo pa rin guys, walang problema. So ano to? Yun ang question. Ano kaya to? Nasaan to? So ang tawag dito is rear demisting button. Ibig sabihin sa likod. Kung ang ano natin, ang windshield natin nagfa-fog sa harap, nagfa-fog din yan sa likod. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya kung ano to. Bali ang ginagawa nito is may pinapower siyang filament sa likod. Nagkakaroon ng konting heating. Konti lang naman, hindi naman super heating. Umiinit. Enough to remove misting or fog sa likod ng sasakyan nyo. Nangyayari to, nyari, nasa Tagaytay kayo, matagal kayo nakapark, nag-overnight kayo, nakapark kayo sa labas, and then nag-fog yung windshield nyo, at the same time sa likod nag-fog din. So pwede nyo iwan to sabay sa windshield, yung isa sa rear. Okay, yan. Narinig nyo yun? So nung pinindot ko to, lumabas yung hangin sa windshield, tapos dinisable na yung recirculating flow ng hangin. Kumukuha siya ng hangin sa labas from the outside, and then makikita nyo yun, nasa grill dito lumalabas yung hangin para mawala yung fog. Ito yung sa harap, patay natin yan. Pag pinatay natin, balik ulit sa aircon yan guys. And then, ito may iwan to. Huwag nyo kakalimutan guys, pagka nawala na yung fog, i-depress nyo to. Hindi normal na tatakbo kayo ng matagal na laging nakapress to. Pang ano lang to, pang defog sa likod ng sasakyan. Papakita ko sa inyo guys ha. Yan, patay na muna natin. Ayan guys, ito yun. Makikita nyo itong mga linya na to. Yan. Hindi yan antena ng FM o kaya ng AM. Ano to guys, copper to, parang filament na umiinit yan ng konti lang naman para mag-defog lang or matanggal yung mist. Yan. Ito guys, powered by 12 volts to.
para mag-power to, yung switch kanina na pinakita ko sa inyo, yung rear defogging or demisting switch. Pag inon nyo yun, may power to. Nakakabit yan dyan. May wiring yan dito. Ayan. So hindi to ano lang, arte lang. May nababasagan ng salamin, hindi na naibabalik to. Pero pagka as much as possible, maganda may makuha kayong salamin na meron pa rin ito. Para yung feature ng defogging or demisting feature ng sasakyan nyo, enabled pa rin. And then, hassle din kasi pagka super hindi wala kang makita sa likod, ang hirap din magmaneho lalo pag maatras ka. Though meron ka namang reverse camera na installed, iba pa rin yung nakikita mo physically. Yan yun guys. Meron din yan sa Strada natin. Pakita ko sa inyo. Ito guys, yung sa Strada natin. Yan. Yan o. Yung malinya na yan. Yun. Yung iba obvious. Sa kotse obvious eh. Merong wiring yan eh. Pero in this case nakatago yung wiring nito. Yan. Hindi yan basta linya lang or arte lang yan. Merong purpose yan. And merong silbi sa sasakyan natin. And ang pinakasilbi niyan is mawala yung fog sa sasakyan natin pagka magdadrive na tayo. So ayan guys, pare-pareho lang, no? Ang difference lang din sa Montero, dual kasi to. Hindi, ibig sabihin hindi dual dito, no? So meron tayong aircon kasi since yung cab natin is mahaba, 7-seater, hanggang dun sa dulo. Ayan, meron tayong mga vents, aircon vents. Yun, saka yun. Ayan. So paano magkakaroon ng hangin yan? Hindi yan nagkakaroon ng hangin automatically, but parang sa Toyota Innova meron siyang sariling control. So dito nakakontrol mo sa gitna. Ayan, kita mo. Ayan, rear. Pag pinindot mo yan, ano to, enable disable. Ayan, pag pinindot mo yan, magkakaroon na ng hangin sa likod. Ayan, ito yung nasa second row tayo. Yung Strada wala nito. Puro nasa harapan lang yung aircon vents. But sa Montero, meron dito. Ayan. Pwede mong pataasin yung up. Kung gusto mong palakasin, ito yung level nyo. Pwede mong pahinain. Ayan. Pero walang walang temperature control. Kung ano yung sinet ng driver na temperature, yun lang din yung lalabas sa vents. And also, meron din siyang capability to disable it. Kung gusto niyang patayin yung aircon. Ayan. Pwede niya rin i-on from this switch. Yan ang difference sa Montero at saka sa Strada. Ayan. Ito yung mga vents. So ayan guys, there you have it. Yan ang ating explanation sa aircon operation ng Montero and Strada natin. I hope marami kayong natutunan dito sa video na to. And please stay tuned. And if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga future videos na ipopost ko. Again, like and share the videos guys. Alright, see you on my next vlog. Goodbye.